Magandang araw, kasama nyo ngayon ang Crossmoto Channel. Ang British na paggawa ng motorsiklo ay nagdala ng maraming kawili-wiling dalawang gulong makina at mahahabang listahan ng kumpanya sa mundo. Matagal nang nangunguna ang mga Briton sa pag-unlad, pero noong late 60s at early 70s natalo sila ng mga Hapones sa kompetisyon at teknolohiya ng paggawa ng motorsiklo. Isa sa mga kumpanyang sumikat ngunit kalaunan ay nakalimutan ay ang Douglas. Tatalakayin natin ang kasaysayan nito sa video na ito. Umupo ng komportable at mag-enjoy sa panonood. Nagsimula ang kasaysayan ng Douglas noong malayong taong 1882. Sina William at Edward Douglas, magkapatid, ay nagtatag ng kumpanya sa Bristol noong taong iyon na nagsimula bilang panday at paggawa ng bakal na kagamitan. At pinangalanan ng magkapatid ang kumpanya na halos kapareho ng kanilang apelyido, Douglas Engineering Company. Makalipas ang kaunting panahon, natutunan ng magkapatid ang paggawa ng castings at naging maayos ang negosyo nila. Noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, yumabong ang industriya dahil sa rebolusyong industrial at mataas na demand sa produkto. Pagkatapos nito, sumiklab ang rebolusyong sa transportasyon. May mga baliw na nagkakabit ng steam engine sa bisikleta, iba ang bumubuo ng sasakyang umaandar mag-isa, at may gumagawa ng makina gamit bagong prinsipyo. Sinasabing ang steam motorsiklo ng nauna ay hindi epektibo at walang kwenta. Napaka-interesante ng panahon na iyon. At ang mga may kaunting pinag-aralan at ginagamit ang utak ay naiintindihan na hindi na muling magiging katulad ng dati ang mundo. Maraming kawili-wiling bagay ang dala ng panahong ito, kabilang ang imbensyon ng motorsiklo. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo sa Britanya, may isang kumpanya na tinatawag na Light Motors. At naging kapansin-pansin ito dahil sila ang unang naglagay ng opposed engine sa motorsiklo sa buong mundo. Lumabas ang aparatong ito noong 1905, tinawag itong Fay, at makalipas ang ilang panahon ay tinawag na rin itong Ferry at nilagyan ng 200cc na makina. Kung pamilyar ka sa motorsiklong ito mula sa dokumentaryo at opposed engine, astig ka. Kaya uma-order ang Light Motors ng cast parts mula sa Douglas. Nangyari na noong 1907, tila nagkaroon ng mga problemang pinansyal ang Light Motors at tuluyang nalugi. Para di masayang nagawa nila, nagpasya silang ibenta ito sa kasosyo mula Douglas. Sa parehong taon, ipinakita ng mga taga-Bristol sa publiko ang isang 350cc na opposed na motorsiklo na kahawig ng ferry. Sa eksibisyon sa Stanley, ipinakita ang prototype na may V-shape na 4-cylinder engine, automatic intake valves, at 2-speed transmission. Isipin mo, motorsiklo na may V4 noong 1907. Ang prototype na ito ay hindi talaga planong gawing production model at malamang na ginawa lang bilang demonstrasyon ng kakayahan ng kumpanya. 3 piraso lang ng V4 ang nagawa at ang nakakagulat, isa sa mga motorsiklo ay buhay pa hanggang ngayon. Noong 1908 sa eksibisyon, sumilip lang ang na-update na opposite. Ngayon ay mas magaan at mas mababa na ang pagkakalagay ng makina. Mga bandang 1911 muling binago ang frame para mailagay pa ng mas mababa ang makina. Noong taon ding iyon, inilabas ang motorsiklo na may pambabaing frame. Noong 1912 ang mga automatikong intake valve ay pinalitan ng mga balbula na may mekanikal na pagpapatakbo. Ang kapasidad ng makina ay tumaas sa 500 kubiko sentimetro at ang lakas ay mula 3.5 hanggang 6 na kabayo. Sa parehong taon, ang mga motorsiklo ng Douglas ay mahusay na nagpakitang gilas sa Tourist Trophy sa Isla ng Man. Si Gary Beschel ang nanalo sa Junior Tourist Trophy gamit ang 350 kubikong Douglas, si Edward Kickham ang pumangalawa at si George Stewart ang pang-apat. Noong parehong taon, para sa kumpanyang Williamson na gumawa din ng motorsiklo, nagtayo si Douglas ng 900
at 70 kubikong opposite na may 8 kabayo. Sa simula, ito ay isang liquid-cooled na makina, ngunit noong 1913 at 13 naging available na rin ito na may air-cooled na bersyon. Noong 2013, ang bersyon ng opposite na makina na may water cooling na pinalaki sa 1,000 at 70 kubiko ay ginamit para sa paggawa ng 2 upuang siklokar. Ang sasakyan ay may kardang transmisyon at pahabang makina sa axis. Ang siklokar ni Douglas ay 200 pounds sterling. Itinigil ng digmaan ang produksyon, ngunit noong 1900 at 19 bumalik ang maliit na sasakyan na may 1.2 litro na makina. Una, ang makina ay 400 pounds, ngunit naging 500 pagkatapos ng ilang panahon. Napakalaking halaga ito at hanggang 1922 halos 100 sasakyan lang ang nagawa. Noong 1914 ipinakilala ng kumpanya ang isang elegante at 250cc na opposed engine na Model X na may frame na tinatawag na pambabaing uri, ngunit hindi nagtagal ang modelong ito sa merkado at may dahilan ito. Simula pa lang ng produksyon, kilala na ang produkto ng kumpanya sa tibay at pagiging maaasahan. Dahil sa mga katangiang ito, ginamit ng British Army ang mga Douglas motorsiklo noong unang digmaang pandaigdig. Noong una, umorder ang militar ng 25,000 na unit, ngunit sa kabuuan ng unang digmaang pandaigdig, umabot sa 70,000 na Douglas ang naipadala sa hukbo. Napakalaking bilang nito. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, 20,000 lang na BMW R75 at Sundap KS 700 at 50 ang nagawa ng mga Aleman. Ipinapakita ng mga larawan na ginamit ang Douglas sa mga operasyon mula unang sagupaan sa Mons hanggang tigil putukan sa Pransya. Sa dalampasigan ng Gallipoli, sa Africa at Mesopotamia, ginamit ng lahat ng puwersang alyado ang motorsiklo. Nagsilbi ang mga Douglas sa hukbo, hukbong dagat at sa bagong tatag na Royal Flying Corps. Malawak itong ginamit sa hukbo ng mga inhinyero, artilyero, mediko at punong himpilan bilang komunikasyon. Pagkatapos ng panahon ng digmaan, hinarap ng kumpanya ang bagong yugto ng may kumpiyansa at matatag na nakatayo sa sariling mga paa. Noong 1920 pinamunuan ni William Wilson Douglas, anak ng isa sa mga nagtatag ng kumpanya, ang kumpanya. Sumali siya sa karera sa Isla ng Man noong 1911 at pagkatapos ng digmaan ay nagpunta sa Estados Unidos at Canada para itaguyod ang produkto ng kumpanya. Noong 1921, ipinakilala ni Douglas sa publiko ang kanyang unang overhead valve na modelo na S-1. Ito ay isang medyo mahal at premium na disenyo. 500cc na makina 3 bilis na transmisyon, epektibong preno, at mayroon pang espesyal na sistema ng pagsisimula na may pampainit. Ayon sa ilang mga sanggunian, noong 1922 pa lang ay ginamit na raw sa modelong Douglas RA ang disc brake, ngunit hindi ito ganap na totoo. Oo, sa itsura ay parang disc brake talaga ito. Pero ang brake pad ay dumidiin sa labas ng disc, hindi ito kinakapit mula sa gilid. Mga preno. Ang mga RA ay itinuturing na napakaganda para sa panahon nila, ngunit madalas itong sumabit o magkaaberya. Ang mga motorsiklong ito ay sumali sa tourist trophy races sa Isla ng Man. At ang mga racer, para maiwasan ang pagsabit ng preno, ay naglalagay ng kaunting langis sa friction material. Ang ganda ng plano mo, Walter. Astig talaga kung tama pagkakaintindi ko. Noong early dekada 20, nakatanggap siya ng Royal Order para mag-supply ng motorsiklo kina Prince Albert at Prince Henry. Dito, kailangan nating linawin ang tunay na ibig sabihin ng order na ito. Mahalaga ang dokumentong ito dahil pinapayagan nito si Douglas na i-promote na siya ay supplier ng produkto sa Royal Family na nagpapataas ng prestihiyo ng kanyang brand. Sa paglipas ng panahon, sumikat ang mga Douglas motorsiklo sa off-road na karera. Sa simula, mas pinipili ng mga racer ang modelong RA, ngunit hindi nagtagal ay nagpakilala ang kumpanya ng dalawang espesyal na modelo ng motorsiklo, ang DT5 at DT6, na may mga opposed engine na may 500 at 600cc na kapasidad ayon sa pagkakabanggit DT. Ang DT ay nangangahulugang dirt track. Namayani sila sa mga karera sa off-road ng halos 3 taon. Noong 1929 ang pinakamatagumpay na taon sa off-road racing, 1,200 motorsiklo ng DT series ang naibenta.
Pinakasikat ang ganitong mga karera sa Australia at sa mismong Britanya. Pagdating ng dekada 30, mas pinili nila ang Speedway, kung saan hindi gaanong angkop ang mga mahahabang Douglas. Bago lumabas noong 1934 ang modelong Endeavour na may pahabang pagkakaayos ng opposed twin, lahat ng modelo ng Douglas ay may makina na nakalagay ng pahalang. Sa aspetong ito, napaka-konserbatibo ng kumpanya. Nag-e-eksperimento na ang ibang British na tagagawa sa single, V-twin at inline na makina, pero hindi si Douglas at kalaunan ay babalik ito sa kanila. Noong dekada 10 to 20, gumagawa si Douglas ng malalakas at maaasahang makina at motorsiklo. Dahil nauna siya pagkatapos ng light motors sa paggawa ng opposed na motorsiklo, naging malaki ang impluwensya niya sa ibang kumpanya ng motorsiklo. Ang tradisyonal na disenyo ni Douglas ay kinopya ng ilang mga tagagawa ng motorsiklo noong 1900 at 1020 sa Amerika. Ito ay ang Model O mula sa Indian at ang Model W mula sa Harley-Davidson. Malaki ang impluwensya ng Douglas engines sa German opposed engines. Binili ng Bosch ang lisensya para gawin at ipamahagi ang mga makinang ito sa ibang brand. Ang taga-disenyo ng Bayerische Flugzeugwerke na si Martin Stoll ay may motorsiklong Douglas at humanga siya sa lakas at tibay nito. At noong 1919 gumawa siya ng makina na BMW M215 na nakabase sa Bosch Douglas. At ang makinang ito ay ipinapadala sa mga kumpanyang Aleman ng motorsiklo tulad ng Corona, Bison, Heller, BMW at Victoria. Noong dekada 30 ang kumpanya ay gumagawa ng iba't ibang motorsiklo na may makina na 300 at 50-500 at 600 kubiko sa mga bersyong sport, touring at dirt track. Ang may pinakamalaking kapasidad sa panahong ito ay ang modelong H32. 32 ang taon ng modelo na may makinang 700 at 50 kubiko. At noong 1934 naglabas si Douglas na kilalang konserbatibo ng modelong Endeavour, ang unang modelo ng kumpanya na may pahabang pagkakalagay ng opposite sa frame. Napansin ng mga Briton ang tagumpay ng industriya ng motorsiklo ng mga Aleman. Naging masama para sa kumpanyang mula Bristol ang pagiging kampante. Ang mga Aleman na ginaya ang mga makina ni Douglas noong huling 1910 ay malayo na ang narating pagdating ng 1930 habang ang kumpanya ni Douglas ay may malalaking problema. Ang Douglas Endeavour ay may halagang 72 pounds, mga 10-12 pounds na mas mahal kaysa sa mga klasikong modelo ng kumpanya noon, o katumbas ng presyo ng 1 litrong V-twin na matchless. Pinuri ng mga patalastas ang Endeavour bilang pinakamahusay na motorsiklo, obra maestra sa 2 gulong, halos parang kotse at may kardang transmisyon, ngunit hindi ito nakatulong. Iba-iba ang naging reaksyon ng mga Briton sa modelong ito. Natalo si Endeavour sa Aleman sa performance at dahil bago ang disenyo ng kumpanya, nagkaproblema ito sa simula. Ganito mag-isip ang mga konserbatibong tagahanga. Wala namang kwenta ang Endeavour, mas maganda ang mga klasikong modelo. At sa huli, 50 piraso lang ng motorsiklong ito ang nailabas sa mga modelong SV at DC noong 1937 at 37 at 1938. Bumalik ang kumpanya sa dating disenyo. Noong 30, sinubukan ni Douglas magdisenyo at maglunsad ng serya ng kotse. Pero hindi ito nagtagumpay at nagtapos lang sa 6 na prototype. Sa panahong iyon, halos malugi na ang kumpanya at naipasa ito sa gumagawa ng eroplano na Bond Aircraft and Engineering Company. Ginamit ng kumpanyang ito noong digmaan ang resources ng Douglas para gumawa ng piyesa ng fighter plane at portable generators na parehong gumagamit ng opposed engine. Noong 1945 natapos ang digmaan, napabilang ang Britanya sa mga nagwagi, pero magkaiba ang maging panalo at ang maging tunay na nagwagi. Hindi kayang gumastos ng Britanya matapos ang digmaan. Napanood mo na ba ang documentary sa opposed engines? Sana napanood mo na. Alam natin na mas mahal gawin ang opposed engine kaysa single-cylinder or inline engines. Sa panahong ito, kailangan ng British market ng mga maliit ang displacement, simple at murang motorsiklo, at dahil dito naging sobrang popular ang Birmingham Small Arms Bentham na kopya ng German DKW noong 1945. May malaking stock ng opposed engines ang Douglas na balak gamitin sa mga generator, pero natapos ang digmaan
at nawala ang demand. Kaya nakabalik agad ang Douglas sa paggawa ng motorsiklo noong 1946. Bago nito, sa pagtatapos ng digmaan, ipinakilala ang modelong DV-60 para sa kagawaran ng tanggulan. Pero 3 piraso lang ang nagawa. Noong 1946 lumabas ang modelong T-35 na may pahabang 350cc na opposed engine na may 20 kabayo. Sa disenyo, na-inspire ang mga Briton ng German na BMW. Ang motorsiklo ay medyo hilaw pa at nagkaroon ng ilang mga paunang problema. Karamihan dito ay naayos naman. Noong 1948 sa modelong Mark III, inilabas ang modelong ito sa mga bersyong deluxe sport at competition. Noong 1949 ay lumabas ang transitional na modelong Mark IV sa touring at sports na bersyon. At noong 1950 ay lumabas ang ika-5 henerasyon. Ang Mark V ay ginawa mula Oktubre 1950 hanggang Hunyo 1954. Pero tandaan ninyo, ang opposite ay isang magastos na luho. Napakakaunti ng bilang ng mga nagawang motorsiklo. Halimbawa, noong 1953 ay 141 lang ang nagawa at 126 na unit. Noong unang kalahati ng 1954, isang napakaliit na serye ng mga racing model na 480 at plus 70 ang inilabas. Ang mga numero sa pangalan ay tumutukoy sa garantisadong bilis sa MPH. Ang lakas ng kanilang mga makina ay 24 at 25 kabayo ayon sa pagkakabanggit. Ang huling opposite na modelo sa kasaysayan ng kumpanya ay naging Douglas Dragonfly na inilabas mula 1955 hanggang 1957 na may kabuang 1,457 piraso lamang. Noong 1949 sinubukan ng Douglas palawakin ang kanilang produkto sa mas simple at murang makina. Noong bakasyon ni Vitaly noong taon ding iyon, napansin ng managing director na si Klo Makomak ang Vespa at agad nakipagkasundo sa Piaggio para sa lisensyadong paggawa ng motorolyer sa Bristol. Noong 1949 ipinakita sa Earl's Court Exhibition ang motorolyer na gawa ni Vitaly ngunit may tatak na Douglas. Sa totoo, nagsimula ang produksyon noong Abril 1951. Ang unang mga Vespa ay halos lahat gawa sa United Kingdom bago ginawang planta ng pag-aasemble ang kumpanya. Noong 1957, nagtapos ang kasaysayan ng mga motorsiklo ng Douglas at sa mga pasilidad ng kumpanya hanggang 1965 humigit kumulang. 126,000 Vespa ang naipon. Ang konserbatismo at pagiging matigas ang ulo ang sa huli ay pumatay sa dating maalamat na tatak ng motorsiklo ng Britanya. Ganyan ang kwento ng Douglas. Hanggang dito muna. Salamat sa inyong atensyon. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-iwan ng komento, mag-subscribe at irekomenda ito sa iba. Espesyal na pasasalamat sa lahat ng sumusuporta sa channel sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. Hanggang sa muli nating pagkikita.